Masayang araw po, mga ka-PL. Pag-usapan lang po natin itong nalalapit na pong pagbabalik sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na parang malabo pa po yata sa sabaw ng pusit na magkaroon ng linaw sa pagdinig tungkol po sa maanumalyang flood control project, mga kababayan. Basahin po natin itong naging pahayag nitong mag-best friend pisot, mga kababayan, Ping at Soto. Mag-best friend tong dalawa na to no. Halos parehas po yung sinasabi nila, mga kababayan Kaya hindi pa man din po nagbabalik ang Senate Blue Ribbon Committee para sa pagdinig dyan sa maanumalyang flood control. Ngayon pa lang, mga kababayan, parang nakakawalang gana na ho Dahil po dito sa mga nababasa ko parang walang mangyayaring matino, mga kababayan. Yan lang ang pakiramdam ko. Karapatan naman natin magsabi na gano'n na parang walang mangyayari kasi kumukuha lang tayo ng batayan sa mga nilalabas nilang pahayag. O tulad nitong sinabi ni Ping Lacson, mga kababayan, unahin natin to. Kasi siya naman po ang chairman ng Senate ng Blue Ribbon Committee. O ito medyo mahaba-haba ito. Basahin ko po ng tiyaga sa inyo, mga kababayan, para maunawaan po natin kung meron ba talagang mangyaring maganda sa pagdinig, sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee, o baka lahat po tayong mga nag-aasam-asam na masungkit natin ang katotohanan at higit sa lahat mabigyan ng justisya itong mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa, baka maunsami pa ho tayo, mga kababayan. Ito po, basahin ko na. Pero bago ko po simulan, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman po at paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan paki-like at share po nitong video para malaman po ng ating mga kababayan kung ano po ang magiging kahinatnan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung sakasakaling magbabalik na ito. Sa susunod na linggo na kasi, kinakailangan ngayon pa lang mag-ingay na tayo, mga kababayan, para malay natin mapanood nila tayo at marinig nila yung sentimento nating lahat, ayusin nila yung pagdinig dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yung palabas lang, drama lang, para lang sabihin na kuno meron silang ginagawa, pero ang tunay na hangarin nila wala. Ito ho, ang sabi ni Ping Lacson, walang ebidensya kay Romualdez sa flood control scam. Ayon po kay Lacson, mga kababayan, kita niya, dyan pa lang kuha na agad natin ang ibig niyang sabihin. Wala daw siyang nakikitang ebidensya kay Martin Romualdez sa flood control scam, mga kababayan. Nakakagana pa bang manood o sumubaybay sa Senate Blue Ribbon Committee? Wala na. Lacson, sinuportahan ng mga kongresista, mas lalo na. Suportado siya ng mga kongresista mga tuta ni Romualdez. Nanindigan ang ilang mambabatas sa Kamara na tama si Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President pro tempore Panfilo Lacson sa pagsasabing wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control project. Wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay daw, mga kababayan, kay Romualdez sa kontrobersyal na flood control project scandal. Kita nyo na! Ano ang aasahan natin, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee? Ngayon pa nga lang, hindi pa nagsisimula
laro, drama, muro-muro ang mangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Magiging, ano na lang ito, showtime, ika nga mga kababayan. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nako si Adyong pa may sabi, malinaw ang pamantayan, hindi sapat ang chismis o paratang kung walang sinumpaang salaysay at dokumentong magpapatunay sa akusasyon. Yung mga sinabi ni Gutesa, yung mga sinabi ni ni Saldico, na itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos ay sangkot di umano dito sa flood control anomalous, scandalous, mga kababayan, walang saysay, walang kwenta, hindi ho nila pinaniniwalaan. At yung sinumpaan ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee nung unang pagdalo niya sa pagdinig, wala rin palang kwenta yun kahit na nanumpa itong si Gutesa na malinaw na nagsasabing tauhan siya ni Saldico, naghahatid siya ng mga mali-malitang kwarta, tinawag niyang basura, dinamay, nabanggit niya ang pangalan ng lugar kung saan naroon lagi ang presidente, si Martin Romualdez, nabanggit itong si Gutesa, lalong-lalo na si Saldico, nabanggit ni Gutesa. Pero ayon kay Adyong, mga kababayan, malinaw ang pamantayan na hindi sapat daw ang chismis. Chismis lang daw yung sinabi ni Gutesa. Ganun ba ibig mong sabihin, Adyong? Nanumpa si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinumpaan niya yung kanyang dokumento, lihitimo. Pumirma ang isang abogado na kalaunan nga lang, itinanggi kasi gawa na rin siguro sa takot na wag madamay yung kanyang pangalan. Di ba? Without factual evidence, sworn statements, and documents, there is nothing to pursue. Investigations are not trial by rumors, ni Adyong. Hindi nila ito ipupurso, mga kababayan. Yung investigasyon daw dito sa flood control anomalous, rumor lamang di umano, mga kababayan, ayon kay Adyong. Talagang dinidepensahan nila si si Tambaloslos. Grabe ang mga iniwan ni Tambaloslos na pamana siguro sa mga ito, mga kababayan, kaya ganyan sila ka-defensive. Kahit si Ping Lacson, sinasabi niyang wala naman daw ebidensya laban kay Martin Romualdez sa flood control scandal o anomalous, mga kababayan. Pare-parehas po sila. Ito pa lang yung binabasa ko. Meron pang isa tayong babasahin, yung sinabi naman po ni Tito Sen. Ito pa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Lacson na bagamat nabanggit ang pangalan ni Romualdez, makinig, wala pa umanong solidong ebidensya at walang testigong tahasang nagdiin dito sa ilalim ng panunumpa. Anak ng tutsa naman, ano palang silbi ng ginawang panunumpa ni Gutesa, Ping Lacson? Hindi ba nanumpa siya? Nakita naman siguro ninyo at nakita yun ng publiko na nanumpa talaga si Gutesa. Nagulat nga lang kayo sa mga inilabas niyang testimonya. Hindi katanggap-tanggap para sa inyo. Malay ba namin kung anong kadahilanan nyo, bakit hindi nyo matanggap yon, yung mga pasabog ni Gutesa. Baka totoo ang sabi-sabi ng ating mga kababayan na kayo tuta ni Romualdez, kaya hindi kayo naniniwala at ibinabasura ninyo Nak ng tutsa naman talaga, mga kababayan. Saan tutungo ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee? May maaasahan ba tayong publiko, na mayroong mapanagot na mga elected official? Meron ba tayong aasahan
Dito pa lang maliwanag na eh. Lalaruin lang nila itong pagdinig sa Senate, mga kababayan eh. Ito pa. Ulitin ko lang ng kaunti Wala pa umanong solidong ebidensya at walang testigong tahasang nagdiin dito sa ilalim ng panunumpa. Tanging si Orly Gutesa lamang ang nagbanggit, subalit hindi ito muling humarap sa DOJ, Ombudsman o iba pang investigasyon. Public official deserves the same fairness expected of any citizen, dagdag pa ni Adjong. Adjong, naiintindihan namin ang panig ni Gutesa, bakit hindi siya humarap sa pagdinig o investigasyon dyan sa DOJ at saka sa Ombudsman. Maaaring gusto lang ni Orly Gutesa na sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi rin naman siya pinatawag sa Kamara para sa isang investigasyon dahil wala namang ginagawa ang Kamara, no? Gusto lang maaari ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon kasi mayroong kamera. Nakikita ng publiko kung ano ang mga itatanong sa kanya, kung ano rin ang mga isasagot niya. Maaring yun lang ang gusto ni Gutesa kaya hindi siya sumipot sa DOJ at Ombudsman kasi walang camera, hindi naka-live stream ang investigasyon sa DOJ at sa Ombudsman. Nauunawaan namin ang side ni Orly Gutesa, maaaring yun lang ang dahilan niya. Para sa inyo, yung hindi pagharap ni Gutesa sa DOJ at Ombudsman, ikaruwagan o hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Sino si Orly Gutesa para maglakas ng loob na ibunyag na si Saldico, si Romualdez, pa nga si Marcos na pinatutuhan ng totoo nga itong anomalya sa flood control dahil sa mga limpak-limpak na salaping na hawakan nila at i-deliver niya. Sino? Isang simpleng mamamayan lamang si Orly Gutesa na naglakas ng loob at higit sa lahat mayroong concern sa ating bansa at sa kaban ng bayan. Kasi pera ng taong bayan yan. Yun ang concern niya. Pero naglakas loob siya, hindi siya natakot. Yun nga lang, ayon sa usap-usapan, bandang huli, ginigipit na pamilya niya. Kaya para sa amin, yung mga sinabing testimonya ni Gutesa sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, totoo yun. Huwag nyo kaming nililito, huwag nyo nililito ang publiko, huwag nyo nilalaro ang investigasyon, huwag nyo binababoy ang investigasyon. Maliwanag na yun. Nanumpa ang tao, bit-bit niya ang mga dokumento, nagkwikwento siya batay sa kanyang mga nalalaman. Hindi pa ba sapat sa inyo yan? Talaga bang ipagdiinan ninyo na walang katotohanan yung mga sinasabi ni Gutesa? Halimbawa, Adjong, Ping Lacson, halimbawa, meron pang isa na mga katulad ni Gutesa na lumantad at parehas ang sasabihin nila. Kasi ayon sa usap-usapan, napakarami pa daw gustong lumantad Magugulat kayo baka sa pagbukas ng Senate Blue Ribbon Committee biglang sumulpot ulit yung mga yan. Magmistulang surprise witness ika nga tulad ng ginawa ni Gutesa na biglang sumulpot na lang sa Senate Blue Ribbon Committee, baka magulat kayo. Lusubin kayo ng napakaraming magsasabi na totoo ang sinasabi ni Gutesa, totoo na naghatid kami ng pera kay Saldico, naghatid kami ng pera kay Romualdez, naghatid kami ng pera kay Bongbong Marcos. Hindi nyo pa rin paniniwalaan. Abay, sayang naman po yung kanilang mga nalalaman. Yan ang inaasahan ng taong bayan. Na malaman ang katotohanan, mapanagot, mapakulong itong mga kawatan sa kaban ng bayan. Pero para sa inyo, sila banal. Naknantucha naman talaga, oo. Sinang-ayunan din ito ni na Deputy Speaker Ronald Puno at Representative Paulo Ortega. Sila na kapwa nanawagan na itigil ang pamumulitika
Pamumulit. At hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya. Lang yung ebidensya ninyo, baka doktor na yan eh, baka dumaan na sa recto yan, baka edited na yan eh. O hindi siya, hindi sa ingay o pressure. Let evidence speak. Kung wala, tigilan na ang pamumulitika ayon kay Ortega. Sino po politikahin? Si Martin Romualdez. Dahil tatakbo siya di umano sa pagka-presidente sa 2028, mananalo ba siya? Pinupolitika daw mga kababayan kasi ang magiging katapat ni Romualdez, si VP Inday Sara. Sus, Diyos ko po, napakalayo sa katotohanan. Napakalayo sa survey ni Romualdez versus Inday Sara Duterte. Pamumulitika. Nakakahiya naman. Si Inday Sara, oo, totoong talagang pinupolitika siya. Pinapabagsak siya ninyo. Pinagkaisahan siya ninyo. Kasi gusto ninyo talagang mapabagsak si Inday Sara sa pamamagitan ng mga paninira at impeachment na isinampa na ninyo o isasampa pa lang. Kasi alam ninyong napakalakas ni Inday para sa 2028. Natatakot kayo na baka maungasan niyang amo ninyong tambaloslos sa boto sa 2028. Di ba, mga kababayan? Oh, walang ebidensya kay Romualdez sa flood scam. Ayon po kay Lacson, sinuportahan ng mga kongresista. Sila. Sino maniniwala? Sa mga kumag na ito, mga kababayan, na walang ebidensya, walang sapat na batayan o ebidensya laban kay Martin Romualdez sa flood control. Sila mga tao yan ni Romualdez eh. Mga bata rin ni Romualdez yan eh. Sino maniniwala sa kanila? Wala. Siguro, ang nagsabi, halimbawa, mas kapani-paniwala pa siguro kung ang nagsasabi na walang kinalaman, walang sapat na batayan, na sangkot si Martin Romualdez sa flood control project ng mga anomalya, kung ang nagsasabi si Barsaga at saka si Libiste. Oo, maniniwala ako. Kapag kayang dalawang yan, wala namang hindi kasali si Martin Romualdez dyan. Walang sapat na batayan. Kung si Barsaga, at si Libiste ang magsasabi niyan, kaso hindi, dinidiin pa nga Dinidiin pa nga nitong dalawang bagitong kongresista, si Martin Romualdez Maniniwala kami sa inyo? Adjong, Ping Lacson, at iba pang mga kongresistang nagsasabing walang kinalaman si Martin Romualdez. Mga bata niya kayo sa mga kongresista na lang. Mga bata niya kayo kayo tropa nila Romualdez Ping Lacson, oo, senador. Bakit? Hindi pa pwedeng maging bata ng isang dating speaker na meron din namang kapangyarihan kahit papaano? Ang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, malaki ang posibilidad. Huwag nyo kaming papaniwalain sa mga sinasabi ninyo. Hindi nyo mauuto ang tao. Hindi nyo mauuto ang publiko. Alam na. Sapat na sa amin yung mga sinabi ni Gutesa. Sapat na sa amin yung mga sinabi ni Saldico. Merong hawak sila ng mga dokumento. Ang problema, binabasuran ninyo, hindi ninyo binibigyan ng pansin kasi matatamaan niyang mga amo ninyo. Pag natamaan niyang mga amo ninyo, damay kayo. Yan ang mga nakikita naming mangyayari kung sakasakaling mapatunayan na sangkot si Romualdez at si Marcos. Lahat kayo sa pool, ningas kugon kung maituturing. O ito pa,
yung mismong sinabi naman po ni Tito Soto, mga kababayan, na tuta di umano ni Romualdez. Mahaba-haba rin ito. Pare-parehas po sila. Ngayon pa lang nagkaisa na sila, mga kababayan, para sabihin ito. Hindi pa man din po nagbubukas ang Senate Blue Ribbon Committee o ang Senado sa pagdinig sa flood control project. Niluluto na nila ang publiko, isinisiksik na nila sa kaisipan nating lahat, mga kababayan, na walang kinalaman si Romualdez. Magkaiba nga lang yung kanilang mga sinasabi. Pero ganun din yun eh. Parehas lang rin po ang ang tema, kasi iisa po ang magiging kinalabasan ng pagdinig nito eh. Kung talagang didiinan nila, talagang tatamaan dito si Romualdez at si Marcos. Ngayon pa lang ngayon pa lang, naglalabas na sila ng statement, mga kababayan, para lituhin na tayo. Lituhin ang publiko para isiksik sa kaisipan ng taong bayan na wala yan, basura yan, walang kwenta yan. O katulad nitong sinabi ni Tito Soto. O simulan na po nating basahin ito, mga kababayan. Ang sabi dito, listahan lang yan. Ang alin? O ito, Soto, binasura ang bigat ng Cabral Files. O ano sabi? Listahan lang daw yan. Kung naroon yung pangalan ni Sandro Marcos sa listahan ng Cabral Files, kung naroon ang pangalan ni Bongbong Marcos, kung naroon ang pangalan ni Martin Romualdez, listahan lang yan? Bobo talaga itong mama na ito. Bumalik ka na lang sa pag-artista, sir. Hindi po bagay sa inyo maging mambabatas, maging isang senador. Wala pong laman ang kokote ninyo. Kaya nga may listahan eh. Galing yan kay Cabral eh. Kaya nga may listahan kung sino-sino itong mga sangkot dito sa mga insertion sa flood control project. Kaya nga may listahan kasi sila itong sangkot. Napakadali namang isipin. Pinapalusutan pa ho ninyo eh. Hindi umano dapat bigyan ng labis na atensyon ang tinaguriang Cabral Files ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III sa gitna ng mga usapin hinggil sa umano'y listahan ng mga budget insertion at mga personalidad na sangkot dito. Hindi dapat bigyan ng labis na atensyon, mga kababayan. Baliwalain lang daw natin yung narinig natin na mga sinabi ni Congressman Libiste, pumasok sa tenga, ilabas din daw natin sa kabila. Parang ganun lang ang mga bugok. Huwag niyo pong papakinggan tong mama na to. Diyos ko po, nilalaro na talaga nila tayo, mga kababayan. Ito po yung sinasabi ng karamihan na hanggat Marcos administration, mga kababayan, wala hong mapapanagot na mga mambabatas. Walang mapapanagot na Saldico, walang mapapanagot na Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at kung sino-sino pa yung mga pinangalanan ni Saldico hanggat si Marcos ang presidente. Wala po tayong aasahan, tayong publiko na makamit po natin ang tunay na hustisya, maipakulong. Ito mga sangkot dito, wala. Bakit? Ito pa. Para kay Soto, mas mahalagang tutukan ang mga opisyal na record ng Department of Budget and Management na nagpapakita kung aling mga pondo ang aktwal na nailabas at nagamit ng gobyerno sa halip na mag-focus lamang sa isang listahan. Bobo talaga, no? Sa DBM lang daw mag-focus, mga kababayan, o tutukan lamang daw yung mula sa DBM. Paano kami makakasigurado
na hindi na bago ang opisyal na record ng DBM, Tito Soto. Lahat yan mga tao ni Marcos yan Paano kami makakasiguro na lihitimo yung opisyal na record ng DBM kung hindi binago? Etong Cabral Files, bago pa nalaman ng publiko na meron palang Cabral Files, nakuha na ni Libiste. Hindi na mababago. Kaya nga hindi inilalabas ni Libiste yung mga hawak ng mga files yung mga hawak ng mga dokumento na mula kay Cabral Kaya nga hindi niya inilalabas kasi kung sakasakaling maglabas na sila, itong panig ng mga bangag ng Cabral Files di umanong hawak din nila at kulang-kulang ang laman, ang ipang sasampal na dokumento ni Libiste yung sa kanyang hawak na hindi binago, hindi inedit, hindi nilaro para maiwasan o makaiwas yung mga amo ng mga kawatan. Kaya nga ganun ang ginagawa ni Libiste O ito pa, hindi dapat pag-aksayahan ng panahon yan. Sabi, hindi daw po dapat pag-aksayahan ng panahon yun. Yung files na yun, ang dapat pag-aksayahan ng panahon, yung mga files kung ano-ano ang talagang nirelease. Hindi yung list lang, ani Soto. Ano ba yung nirelease, Soto? Saan ba? Sino ang nag-release? Meron na bang kumpletong listahan na inirelease? Di ba wala pa naman? Yung kay Libiste nga hindi pa nga niya inirelease lahat para hindi mabago Dagdag pa ni Senate President, mas malinaw na batayan ng pananagutan ang aktwal na endorsement record kaysa sa mga hindi pa beripikadong talaan. So, meron pa silang ilalabas, mga kababayan, na mga batayan. No? Aktwal nilang ilalabas, mga kababayan. Siguro, ilalabas nila ito kapag nagsimula na ang Senate Blue Ribbon. At ang nakakalungkot, baka wala si Congressman Libiste sa Senate Blue Ribbon Committee. Paano ito madedebunk ni Libiste kung wala siya sa pagdinig? Sigurado ba tayo na ipapatawag si Libiste? Malabo yan. Kasi siguradong matatakot sila kay Libiste kasi bibit-bitin din ni Libiste yung mga hawak ng listahan. Ipangtatapat niya doon sa ilalabas ng mga listahan o mga record o dokumento na ilalabas ng mga tao ni Bangag. Paano madedebunk yan? Nang harap-harapan. Siyempre, maglalabas sila ng dokumento. Halimbawa sa Senate Blue Ribbon. Ito yung totoong files. Wala si Libiste. Paano niya i-debunk yun? Tapos, kinabukasan o maya-maya kaunti, maglalabas si Libiste. No! Yung inilabas sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi totoo yun. Ito ang totoo sa akin. Sasabihin naman nila, hindi ka naman nanumpa. Hindi naman lihitimo yan. Yung dokumento mo. Wala rin kwenta. Kita nyo na? Hindi ka naman nanumpa Wala ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala kang sinumpaan. Yung dokumento mo, hindi authenticated. Ika nga. Parang ganun ba? Yan ang magiging dahilan nila dyan, malamang, mga kababayan. So, wala rin kwenta. Kundi, yung ilalabas nila sa aktwal, yun ang paniniwalaan nila. Yun ang sasabihin nila sa publiko. Yun ang ilalagay nila sa isipan ng publiko. Luto na. Ngayon pa lang ang Senate Blue Ribbon, luto na. Niluluto na. Dagdag pa ng Senate President. Tapos na pala to. Tama. Ito pala. Dagdag pa ng Senate President, mas malinaw na batayan ng pananagutan ang aktwal na disbursement record kaysa sa mga hindi pa beripikadong talaan. Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo na papakamot ako sa ulo.
Kasi kung pag-usapan nila parang napakahalaga ng listahan. Listahan lang yun giit ni Soto. Di ba? Listahan lang yan. Soto, binasura ang bigat ng Cabral Files, mga kababayan. Para sa kanya, listahan lang daw po ang Cabral Files, mga kababayan. Hindi ho nila binibigyan ng malalim na atensyon. Basura po para sa kanila. Panggatong lamang para sa kanila. Yung mga hawak ni Leviste at ng kung sino pa man ang may hawak nitong Cabral Files na ito. Walang silbi para kay Tito Soto, mga kababayan. May aasahan pa ba tayo? Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala na po, mga kababayan. Huwag na po tayong umasa. Manunood man tayo, susubaybay man tayo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, kundi tunghayan na lang po natin ang kanilang mga kasinungalingan at huwag umasa na makakamtan ng publiko ang hustisya at maipakulong ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Yun lang po, mga kababayan. Pero wag po tayong maniniwala sa mga sasabihin nitong mga buwaya na tao ni Tamba at ni Bangag. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.